Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, yung huling bahagi ng Suratul Zalzalah, yung huling dalawang aya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sino man ang gumawa ng kahit katiting na timbang ng gawain na mabuti ay makikita niya ito. Ibig sabihin makikita niya ang gantimpala nito. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. At sino man ang gumawa ng katiting na kasamaan ay makikita niya rin ito. Ang tinutukoy dito yung gantimpala at parusa. Kaya itong huling bahagi, tinawag ito ni Ibn Kathir rahimahullah, al-jaza'u ala kulli dharratin min al-amal, ang gantimpala sa bawat katiting na gawain. Yung dharra, may iba-iba itong translation, depende sa konteksto. Dharra na maaring siliit ng butil ng alikabok. Yung maliit na langgam, tinatawag ding darra. At yung sa ibang translation, ang nilagay nilang translation, atom. Kasing bigat ng atom. As in, maliit talaga. Na lahat ng yun ay titimbangin ni Allah, tutuusin at gagantimpalaan ng marapat na gantimpala rito o parusa. Iniulat ni Imam al-Bukhari rahimahullah mula kay Abu Hurairah, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-khaylu li thalathatin. Ang mga kabayo raw ay para sa tatlong tao. Walirajulin sitrun, para sa lalaki o para sa isang tao. Ang mga ito ay gantimpala. Wa rajulin wizrun, at para sa iba, ay hindi, binalaktan pala ako. Okay, al-khaylu li thalathatin, ang mga kabayo daw ay para sa tatlong uri ng tao. Tinutukoy dito, ano yung pakinabang ng kabayo para sa kanila. Yung unang tao, li rajulin ajrun, para sa isang tao, ito ay gantimpala. Walirajulin sitrun, para sa isang tao, ito naman ay panangga. Wa ala rajulin wizrun, at para sa isa pang tao ay pananagutan. So magiging iba-iba ang pakinabang o silbi o idudulot ng kabayo na ito sa iba't ibang tao. Para sa isa ay gantimpala, yung isa panangga, at yung isa magiging pananagutan. فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَتِيَ لَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ. Ang tao na magiging gantimpala para sa kanya, ang kanyang kabayo, ay ang tao na ginamit ito sa landas ni Allah. Yung tao na ginamit ito sa landas ni Allah, at ginugol nila ang kanilang panahon sa pagpapastol sa mga kabayo na ito, pinapakain nila, inaalagaan nila, pinapaliguan nila para sa jihad, para sa pakikibaka sa landas ni Allah. Fama asabat fi tiyaliha dalika fil marj warawda kana lahu hasanat. Kaya naman daw ang mangyari sa kanya sa panahon na yon, sa kanyang pagpapastol o kahit sa kanyang hardin, ibig sabihin kahit walang labanan, ano man ang gawin niya doon sa, ano man ang mangyari sa kanya kumbaga. Kung meron siyang kabayo na kanyang inaalagaan na para sa jihad, kung meron siyang kabayo na inaalagaan para sa jihad,
kana lahu hasanat, ay meron siyang gantimpala. Meron siyang gantimpala. So, hindi nasasayang yung kanyang gantimpala kahit nakatambay lang siya naghihintay ng jihad. Fama asabat fi tiyaliha dhalika fil marji war rawdati kana lahu hasanat walau annaha qata'at tiyalaha fashtannat syarafan aw syarafaini kanat atharuha wa arwathuha hasanatin lahu. Na kung yung parehong panahon na yon halimbawa ay natapos at nagamit nga ang kabayo para sa isa o dalawang digmaan, ang bawat bakas daw ng paa o yapak ng paa ng kabayo na ito at ang bawat idudumi ng kabayo na ito ay bibilangin pa rin bilang mga bagay na magagantimpalaan para doon sa nag-alaga ng kabayo na ito. Okay? Para doon sa nag-alaga ng kabayo na ito. At sinabi muli, dinugtong dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung sila man daw, yung lalaki na yun at yung kanyang kabayo ay dadaan sa isang sapa na mula rito siya ay iinom. Walau annaha marrat binaharin fasyaribat minhu, kung ang kabayo daw na ito ay iinom mula doon sa sapa, walam yurid an yaskiya bihi, kana dhalika hasanatin lahu. Na kung yung kabayo daw ay iinom doon, na kahit pa yung may-ari ay hindi iinom doon, meron pa rin siyang gantimpala sa pag-inom na ito ng kanyang kabayo. Maibibilang pa rin ito bilang mabuti niyang gawa. O kaya, maaari ding maunawaan nito na, kumbaga, yung kabayo na yun, dala-dala niya, pero pinainom niya, na wala naman siyang intensyon na mapawi yung uhaw ng kanyang kabayo. Kumbaga, pinainom lang niya talaga na, halimbawa, hindi pa totally nabubusog yung kabayo, umalis na rin sila. So kahit yun ay meron pa ring gantimpala. Kahit yun ay meron pa ring gantimpala. Kana dhalika hasanatin lahu, wa hiya lidhalika ar-rajuli ajrun. At ang kabayo na ito para nga sa lalaki na ito, sa tao na ito ay magiging gantimpala, inshallah. At para doon sa isa naman, warajulun rabataha taganniyan wa ta'affufan walam yansa haqqallahi fi rikabiha wala duhuriha fahiya lahu sitrun. Yung isa pang lalaki, kung ang kanyang kabayo naman ay kanyang inaalagaan at pinananatili, kumbaga inaalagaan niya lang o maaring ginagamit niya sa ibang bagay at hindi niya nakakalimutan ang karapatan ni Allah sa mga lieg at likod ng mga kabayo na ito. Ibig sabihin dito, tinutukoy dito yung zakah, na nagbabayad siya ng zakah para sa mga kabayo na kanyang pagmamay-ari. Ang kabayo na ito ay magiging sitir para sa kanya. Fahiya lahu sitrun. Ito ay magiging pantakip sa kanya. Pantakip saan? Pantakip sa parusa sa impyerno. Kasi yung kabayo niya ay naging daan upang makagawa siya ng isa sa mga iniutos ni Allah, ang pagbabayad ng zakah. Kaya ito ay magiging pantakip sa kanya o panangga niya sa impyerno. At yung panghuli, ng kanyang kabayo ay magiging pananagutan lamang para sa kanya. Warajulun rabataha fakhran wariaan waniwaan fahiya ala dhalika wizrun. Yung lalaki na yung kanyang mga kabayo ay kanyang pinananatili, inaalagaan para lamang ipagyabang, para ipagmalaki, ito ay magiging pananagutan sa kanya sa araw ng paghuhukom. Lalong-lalo na kung hindi niya ginamit sa jihad, samantalang may jihad,
o kaya hindi niya ginamit o hindi niya binayaran ng zakah para sa mga ito, kaya ito ay magiging pananagutan para sa kanya sa araw ng paghuhukom. Kaya dito may kita natin, maliliit na bagay na tinukoy dito sa hadith, nagagantimpalaan ni Allah yung tao na ang kanyang kabayo ay inintensyon niya na para sa jihad, na kahit wala siya sa jihad, pinapakain lang niya yung kanyang kabayo, meron na siyang gantimpala doon. Pero itong lalaki na pinagyayabang lang niya yung kanyang kabayo, ito ay magiging pananagutan sa kanya sa araw ng paghuhukom. Fasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil himar. Tinanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa mga himar, tungkol sa mga donkey, tungkol sa mga donkey. Faqala, ma anzalallahu fiha shay'an illa hadhihi al-ayata al-fadata al-jami'ah. Si Allah subhanahu wa ta'ala wala siyang ibinaba na anumang bagay tungkol sa donkey liban na lang sa aya na ito. Hindi tinutukoy dito yung aya na nababanggit yung donkey. Okay? Kasi may maraming aya ang nababanggit doon yung mga donkey. Okay? Ang tinutukoy dito, yung kung ano yung magiging hukom sa pag-aalaga ng donkey. Yun yung tinutukoy dito sa hadith na ito. At yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ang tinukoy niya yung aya doon sa Suratul Zalzalah, itong huling dalawang aya. Na ibig sabihin, idinugtong ito dito ni Ibn Kathir, rahimahullah, doon sa naunang hadith tungkol sa kabayo, dahil kahit ang donkey ay maaring maging gantimpala, maging panangga at maging pananagutan para sa may-ari nito. Katulad dun sa hadith sa kabayo na nabanggit kanina. Gayun din merong hadith na iniulat si Imam Muslim. Ay, yung hadith pala na yun, yung tungkol sa donkey, hadith yun ni Imam Muslim. Ngayon, iniulat ni Imam Al-Bukhari mula kay Adi. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bisyakki tamara. Katakutan ninyo ang impyerno kahit sa pamagitan ng kalahati ng dates. Kalahati ng dates bilang sadaka. Kalahati ng dates bilang sadaka. Ibig sabihin, kahit ganun kaliit lang na sadaka, kahit ganun kaliit na nakawang gawa, ay meron pa ring reward. At hindi lang basta-bastang reward, maaaring ito pa ang magiging diferensya sa pagitan ng pagkakapasok mo sa impyerno at pagkakaligtas mo mula rito. Kaya huwag panghihinayangan ng tao ang pagbibigay ng sadaka o paggawa ng anumang mabuting gawa. Okay? Na dito nga may karugtong pa itong hadith na ito. Yun nga, ittaqun nara walau bisyakki tamara. Katakutan ninyo ang impyerno kahit sa pamagitan ng pagkakawang gawa ng kalahating dates, walau bikalimatin tayyiba, kahit sa pamagitan ng mabuting salita. Katakutan ninyo si Allah kahit sa pamagitan ng mabuting salita. O katakutan ninyo ang apoy, ang impyerno, kahit sa pamagitan ng mabuting salita, dahil maaaring ang mabuting salita na ito ay magliligtas sa inyo mula sa impyerno. So salita lang na mabuti, okay? Pero may reward at maaaring may liligtas ka mula sa impyerno sa pamagitan nito. Gayun din sa isa pang hadith, iniulat naman ito ni Imam Muslim, la tahkiranna minal ma'rufi shay'an, huwag mong mamaliitin ang kahit anong mabuting gawain. La tahkiranna. Huwag na huwag mong mamaliitin ang kahit anong mabuting gawain. Walau an tufriga min dalwika fi ina'il
mustaski. Huwag mong mamaliitin ng kahit anong maliit na gawain o kahit maliit na gawain o anumang gawain ay huwag mong mamaliitin. Kahit pa ito ay ang pag-aalok mo ng tubig mula sa iyong timba para sa isang gustong uminom. So yung pagbibigay ng tubig sa gustong uminom o nangihingi ng tubig ay meron pa rin gantimpala. Tubig lang yun. Merong gantimpala. Okay? Tao man yun, hayop na paiinumin, merong gantimpala, inshallah. Walau antalka akhaka biwajhuka ilayhi munbasit. So sabi, wag mong mamaliitin ng kahit anong mabuting gawain, kahit ang pagbibigay mo ng tubig mula sa iyong timba para sa gustong uminom, o kahit ang makaharap mo ang iyong kapatid sa mukha na maaliwalas. Ibig sabihin, yung masaya ka na nakikita mo yung kapatid mo, yun ay meron ding gantimpala, inshallah. Yung kapag masasalubong mo siya, nakangiti ka, masaya ka, pinapakita mo na masaya ka, yun ay meron pa rin gantimpala, inshallah. At meron ding isa pang hadith, iniulat naman ito ni Imam al-Bukhari. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syara nisa'il mu'minat," o mga babaeng mananampalataya, "la tahkiranna jaratun lijariyatiha walau firsana syatin." O kayong mga mananampalatayang babae, walang sino man sa inyo ang marapat, walang sino man sa inyo ang maaring magmaliit sa anumang regalo na ibibigay ng kapitbahay. Kahit pa ito ay firsan ng tupa. Yung firsan, ito yung yung parang yung kuko ng tupa. Kuko ng tupa. So hindi ko lang alam eksakto kung ano yung gamit nito nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa kuko ng tupa. Pero kasi yun cartilage din yun, kuko rin yun, parang kuko ng tao. So maaaring may iba silang pinaggagamitan doon. So literally sinasabi dito, tanggapin ang anumang regalo o ibinibigay sa iyo bilang kagandahang loob din. Katulad nga ng sinabi ko nung nakaraan, ang kagandahang loob hindi lang ito sa pagbibigay. Ang kagandahang loob ay nasa pagtanggap din. Okay? Nasa pagtanggap. Bawa niyan yung naging issue natin dati, di ba? Yung si Hasan at si Ahmad ayaw tumanggap ng bayad. So sabi ko, dapat tanggapin nila yung bayad bilang kagandahang loob pa rin. So ito yung dalil. So although addressed ito sa kababaihan, kasi madalas naman kababaihan yung nakakatanggap ng regalo ng kapitbahay kasi sila naman yung naiiwan sa bahay. Yun ang konteksto rito. Pero ito ay hadith na applicable sa lahat. Ito ay hadith na applicable sa lahat kahit sa kalalakihan. Okay? So tanggapin ang regalo o ibinigay kahit ito ay bagay na tila walang halaga katulad ng kuko ng tupa. Iniulat ni Aisha radhiyallahu anha, at ito ay iniulat ni Imam Malik sa kanyang Al-Muwatta. Si Imam Malik ang nag-ulat nito. Sa sinabi, "Ya Aisha, iyaka wa muhakkarati ad-dunub, fa inna laha minallahi talibah." So, dito sa hadith na ito,
Ay hindi na si ano pala to, hindi si Imam Malik. Yung isang hadith pala kanina, meron pang ibang wording yung hadith kanina, yung kuko. Yun yung kay Imam Malik. Pero ito kay Imam Ahmad na ito, iniulat niya, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o Aisha, huwag mong, o Aisha, pangilagan mo ang mga kasalanan na minamaliit. Pangilagan mo ang mga kasalanan na minamaliit dahil tunay na ang mga ito ay tutuusin ni Allah. Pangilagan mo ang mga kasalanan na minamaliit dahil ito ay tutuusin din ni Allah. So bakit mapanganib yung mga kasalanan na maliliit? Unang-una, ang mga kasalanan na maliliit syempre ay pwedeng maipon at dumami. Pangalawa, ang kasalanan na maliliit at minamaliit pa ng tao ay maaring hindi na niya ihihingi ng tawad kay Allah, hindi siya magbabalik loob kay Allah dahil dito. Dahil dito, hindi rin mapapatawad kasi hindi naman siya nagtauba. Okay? Sasabihin ng tao, isipin siguro ng tao, di ba tuwing nagsasala naman, pinapatawad yung kasalanan? Oo, mapapatawad yung kasalanan. Kung may intention ka na humingi ng tawad sa kasalanan sa pamagitan ng sala mo. Pero kung yung isang bagay hindi mo nga kinikilala bilang kasalanan, kung isang bagay hindi mo kinikilala bilang kasalanan, hindi talaga mapapatawad yun kasi nga hindi ka umaamin. Kaya nga, sa mga kondisyon ng tauba, pangunahin sa mga kondisyon ng tauba ang nadam, pagsisisi. At wala kang pagsisisihan kung hindi ka naman umaamin na nagkasala ka. Okay? Wala kang pagsisisihan kung hindi ka naman umaamin na nagkakasala ka. Nangungupit ka ng pera, piso-piso lang, araw-araw, hindi mo inaamin na kasalanan yun. Inisip mo, karapat-dapat lang sa iyo yun, may karapatan ka doon. O mandurugas ka. Inisip mo, pwede naman dugasan si Harold. O ano pa, ano pang justification, kumbaga, ng tao sa kanyang ginagawa. Hindi niya ihingi ng tawad yun. Kasi minamaliit niya yung kasalanan, iniisip niya, at ito pa yung pinakamatindi, iniisip niya na yung kasalanan nga niya na yun, na maliit, hindi niya kailangang ihingi ng tawad kasi napakarami niyang mabubuting nagawa para pambayad, pantakip doon sa kasalanan na yun na kanyang nagawa. Ito na nga yung tinatawag na moral licensing, na pakiramdam ng isang tao na gumagawa ng mabuti na siya ay entitled na gumawa ng masama. Na minsan yung tao na gumagawa ng mabuti, akala niya entitled na siya na gumawa ng masama. Kasi nakagawa na siya ng mabuti na marami at pwede na niyang ipampalit yun sa anumang kasamaan na gagawin niya. O kung anumang kasamaan na gagawin niya, matatakpan na yun ng nauna na niyang mga ginawa na kabutihan o meron pa siyang inaasahan na kabutihan na gagawin sa inaharap. So hindi pwedeng mamaliitin ng kahit anong uri ng kasalanan. Kaya nga may kasabihan, di ba? La tanduru ila sigari ma'asiyatik, huwag mong titingnan ang liit ng iyong kasalanan, unduru ila adami man asait. Ang tingnan mo ay ang kadakilaan ng sinusuway mo, si Allah. Okay? Maliit lang yung kasalanan, sige. Pero sino ba yung sinusuway mo sa kasalanan na yun? Si Allah pa rin. So dapat ang iniisip ng tao na dahil dito ay katatakutan niya ang paggawa ng kasalanan, malaki man o maliit. At yun din, may kinalaman uli sa maliliit na kasalanan. Hadith ito na iniulat ni Imam Ahmad at Ibn Majah. Iyakum wa muhakkaratid dhunub. Pangilagan ninyo ang maliliit na mga kasalanan o mga kasalanan na minamaliit. Pangilagan ninyo ang mga kasalanan na minamaliit. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu. Dahil ang mga ito ay maaring matipon sa isang tao hanggang sa wasakin siya ng mga kasalanan na ito.
hanggang sa wasakin siya ng mga kasalanan na ito. At gayon din sa isa pang naiulat, iniulat ito ni Imam Ahmad tungkol muli sa maliliit na mga kasalanan. Sa sinabi, wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba lahunna mathalan kamathali qaumin nazalu ardu falat fahadara sani'ul qaum. Ang maliliit daw na mga kasalanan ay inihalin tulad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga tao na nakatira sa gitna ng isang tigang na lupa, tigang na lugar, disyerto halimbawa. Na wala talagang kahit ano doon, buhangin lang, nandun sila sa gitna. At dumating ang kanilang pinuno. Faja'ala ar-rajulu yantaliku fayaji'u bil'ud. At ang pinuno na ito ay nag-utos sa bawat isa sa mga tao doon na magdala ng ud, magdala ng kahoy. Warajulu yaji'u bil'ud, at ang isa pa ay inutusan na naman niya na magdala ng kahoy. Hatta jama'u sawadan wa ajjaju naran, hanggang sa makabuo sila ng isang malaking tumpok ng kahoy. At actually yung ud, para mabigyan natin ng konteksto itong hadith na ito, doon sa tinatalakay natin na lahat ay tutuusin, malaki man o maliit. Kapag sinabing ud, di ba narinig niyo yung salitang ud, yung nilalagay sa uling, pabango. Di ba ud yung tawag doon? Yun lang siya talaga, yung stick na yun na maliit, na nilalagay sa uling, tapos masusunog yun, magbabaga, at lalabas sa kanya yung usok na mabango, parang insenso. Ud yung tawag doon. So yung ud na tinutukoy dito, yun lang talaga siya, ganun siya kaliit lang na ud. So yung bawat isa sa mga tao na yun, nagdala ng ganun kaliit na ud, na kahoy, hanggang sa makabuo sila ng isang malaking tumpok ng kahoy, at ito ay kanilang sinilaban. Ito ay kanilang sinilaban, wa andadju ma kadhafu fiha. At sinunog nito ang lahat ng itinapon nila dun sa tumpok na yun ng kahoy. So maliliit lang yun na kahoy na naipon, pero ng kanilang sinunog ay nasunog ng malaking apoy. O nagdulot na magkaroon ng malaking apoy. So mula rito, makukuha natin ang aral na hindi natin dapat maliitin ang maliliit na mga kasalanan. Kasi nga, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sino man ang gumawa ng kahit katiting na kabutihan, ay makikita niya ito. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. At sino man gumawa ng katiting na kasamaan, ay makikita niya rin ito. So dito sa tafsir ni Ibn Kathir rahimahullah, nag-focus siya dun sa yung dulong ayah, yung tungkol sa kasalanan. Yung وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sino man ang gumawa ng kahit katiting na kasamaan, ay makikita niya ito. Kasi yung tungkol doon sa kabutihan, given na yun eh. Lahat ng tao naghahangad ng gantimpala sa bawat maliit natin na ginagawa. Pero hindi lahat ng tao ay kumikilala na mananagot tayo sa bawat maliit natin na kasalanan na ginawa. Kaya dito nag-focus si Ibn Kathir rahimahullah doon sa panghuling aya, instead doon sa aya tungkol sa gantimpala ng mabubuting mga gawa. Kaya, alhamdulillah, ito na yung dulo ng Suratul Zalzalah. Meron pala akong nakalimutan. Nabanggit ko dati, di ba, tatalakayin sana natin yung hamon ni Allah. Isisingit natin yung next week na wala sa isip ko na matalakay. Kasi mahalaga na mapag-aralan natin yun kasi yung hamon ni Allah, yung halimbawa niyan, wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Kung kayo ay may pagdududa sa ibinaba namin sa aming alipin, ay magpalabas kayo, magpalitaw kayo ng
isang kabanata na katulad ng Quran na ito? Anong sukatan na nakapaglabas ng tao talaga ng Quran o isang sura na kasing ganda ng Quran? Yun yung tatalakayin natin next week, inshallah, para maunawaan natin yung konteksto nito at mas mamahalin natin ang relihiyon na ito, inshallah. Kasi nga, wala talagang nakatupad sa hamon na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming nagtangka, pero ilalahad natin yung iba't ibang mga patunay na wala talagang nakatupad nito. Alhamdulillah. Dahil ang Quran, ito ang eternal miracle ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga, ito yung himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hanggang ngayon nasasaksihan natin. Patay na siya, pero nasasaksihan pa rin natin ang himala ng Quran dahil ito ay nasa pangangalaga ni Allah. Alhamdulillah. Yung ibang mga himala ng mga propeta, hindi na natin nasasaksihan. Wala na yung Red Sea na nahati. Wala na yung si Lazarus na binuhay ni Jesus. Wala na silang lahat. Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang Quran na ipinahayag sa kanya ay nananatili hanggang sa ngayon, hanggang sa dulo ng panahon. So yun yung tatalakayin natin next week sa tafsir. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.